Sumabay ang babae sa sihi noong 18 taong gulang pa lamang siya. Sa labas, siya ang pinakamagaling na sekretarya. Ngunit sa likod ng mga nakasarang pinto, siya ang lihim na kalaguyo ng si. 10 taon ng kabataan ng babae ay inialay niya sa lalaking ito. Inisip niya na bibigyan siya ng sihi ng pangalan. Hanggang sa narinig niya mismo ang sihi na nagsabi, Sa mga plano ko sa hinaharap. Wala ka. nang marinig ang malamig at walang pusong sagot ng si, parang nahulog sa nagielong tubig ang puso ng babae. Sa susunod na segundo, nagpasya siyang itago ang kanyang pagbubuntis. Plano niyang unti-unting lumayo sa si. Kinabukasan, dinala ng sihi ang kanyang bagong 18 taong gulang na sekretarya. Sa harap ng babae, hindi lamang niya inalis ang lahat ng kapangyarihan ng babae, kundi ibinigay din niya ang bilyon-bilyong kontratang pinaghirapan niyang makuha. Sa bagong sekretarya, pinagmasdan ng babae kung paano pinoprotektahan ng sihi ang bagong sekretarya, at alam niyang tuluyan nang nagbago ang puso nito. Tumalikod siya at tinapos ang lahat ng kanyang trabaho, at nag-apply ng resignation. Akala niya ay malalayo na siya sa kanilang dalawa, ngunit hindi pala siya ganoon kadaling pakakawalan ng si. Anong ginagawa mo? Ngayon ang ika-6 na anibersaryo namin ng pagsasama. Sasabihin ko na sa kanya ang tungkol sa pagbubuntis ko. May sorpresa ako para sa iyo. Gusto mo ba? Gusto mo ba? Gusto ko. Ang paggamit ng steel hanging sa dingding at spray paint ay luma na, at ang proyekto sa Giant Bay ay hindi umuunlad. Ibigay mo sa akin ang data mamayang hapon. Special Assistant Zhuang. Bakit nandito pa rin ito? Darating si Xi mamayang hapon. Ayaw niya nito, alisin mo. Special Assistant Zhuang. Sa totoo lang, ang signing ceremony na ito ay ibinigay ni Ji Kim kay Bai Keke. Sabihin mong mahal mo ako. Wala ka sa mga plano ko. Sa hinaharap. Tulad ng inaasahan, ang mga pangako ng isang lalaki. Ay totoo lamang kapag mahal ka niya. Ate Zhuang Mei, Ate Zhuang, pasensya na. Sabi ni Ji Kim, baka mas bagay sa akin ang kasong ito. Talaga, Tama. Sa tingin ko, Special Assistant Zhuang, hindi ka naman siguro magagalit, di ba? kaya pala ang 6 na taon ng aking kabataan ay para lang makilala ang isang tao. Anong ginagawa mo? Hindi ba't kay Keke na ang kaso? Naayos ko ang mga gamit ko. Binibigyan ko siya ng espasyo. Special Assistant Zhuang, hindi masaya. Hindi naman ito ang unang beses. Hindi ako mabuti. Bakit? Maaga ang period ko. Gusto kong mapag-isa. Kim, tingnan po ninyo itong dokumento. Ipaghanda siya ng tubig na may brown sugar at pain reliever. Opo, Kim. Anong nangyari kay Special Assistant Zhuang? Wala naman. Ang anak ko. Hindi pwede. Tatawagan ko si Panpan. Nasaan si Inwit Kin? Biglang naputol ang tawag niya. Hindi ko na siya matawagan. Hindi siya mabuti at nagpapahinga. May nag-asikaso na ba sa kanya? Huwag kayong mag-alala, Jim King. Naasikaso ko na po. Nasaan? Anong ginawa ninyo sa kanya? Sinaktan mo siya. Ayos lang si Amy Zhuang. Maaga lang ang period niya. Impossible. 1 buwan niyang inasikaso ang kasong ito. 1 buwan niya itong pinaghandaan. Hindi niya ito susukuan dahil lang dito. Susukuan. Ang desisyon ng kumpanya kung sino ang pipiliin ay base sa kabuuang pagsasaalang-alang. Bilang empleyado, dapat niyang sundin. Nasaan na ba? Binibini. Dahil kaibigan ka ni Amy Zhuang. Bahala ka na.
Pero kung magpupumilit ka pa, tatawag ako ng security. Nasaan ba? Meeting room. Kin. Ang pagtalikod mo pagkatapos mong makinabang. Nakakadiri. Zhuang. Bakit may ganitong klaseng kaibigan? Bastos. Anong nangyari sa'yo? Panpan. Anak ko. Doktor. Gising na siya. Doktor. Ang babaeng ito ay matagal nang nasa ilalim ng stress at natamaan sa tiyan. Nakunan siya. Malaki ang epekto nito sa katawan ng ina. Kinyu. Ako naman ang bibitaw sa'yo ngayon. Baby. Baby. Hindi sinasagot ni Special Assistant Zhuang ang tawag. Nagtatampo ba siya? Hindi. Mabuti naman kung ganoon. Alamin mo ang lugar mo. Alam ko. Sa loob ng 30 minuto, pumunta ka sa Imperial Dynasty. Kin. Medyo masama ang pakiramdam ko ngayon. Ayokong ulitin ang sarili ko. Special Assistant Zhuang, nahuli ka. Kin, may gagawin ako ngayon. Isang baso ng alak kada minuto. Sakto 4 na baso. Hindi naman siguro si Special Assistant Zhuang, di ba? Hindi naman siguro si Special Assistant Zhuang, di ba? Paborito ni President King. Si Ganda Coco. Pwedeng gatas lang ang inumin. Pero pagdating kay Special Assistant Zhuang, bakit parang wala siyang pakialam sa ganda niya? Ate Zhuang, pasensya na po. Hindi ako umiinom ng alak. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Trabaho niya yon. Special Assistant Zhuang, magtrabaho ka na lang sa kumpanya ko. Ayokong makitang ganito kagandang babae na sinasamahan ang iba sa pag-inom. Ate Zhuang, kasalanan ko po lahat. Naabala pa kita na pumunta rito. Para cover ako sa pag-inom. Dapat juice lang ang iniinom ng mga bata. Kung tungkol naman kay Special Assistant Zhuang, hindi naman siguro siya di ba? Tama si President King. Ako. Mahilig akong uminom. Inumin ko na to. Kayo na ang bahala. Igay. Malapit na tayong mag-time. Kailangan ng matulog ni Coco. Gusto lang umuwi ni President King. Kaya niya binubuli ang bata. Huwag kayong magsalita ng kung ano-ano. Naku. Nahihiya pa ang ating soon-to-be Enres King. President King. Sawayin mo nga sila. Tara na. Ihahatid na kita. Malaki pala talaga ang pagkakaiba. Nang mahal ka at hindi ka mahal. Bakit hindi mo sinama? Pabalik si Baikeke. Bakit hindi mo sinama? Pabalik si Baikeke. Bata pa siya. Masyadong mabilis. Matatakot siya. Nga. Isang inosenteng estudyante sa kolehiyo. Isang dalagang inosente at kaakit-akit. Napaka maalalahanin mo naman. Bakit? Nagsiselos ka ba? Nagbibiro lang si Kin. Alam ko ang lugar ko. Mabuti naman at alam mo yan. Napakabuti. Siguro nakalimutan mo na. Nung tayo pa.
22 taong gulang lang din ako. Kaklase. May tanong ako na hindi ko masagot. Pwede ba kitang tanungin? Ang paraan mo ng paglapit, medyo kakaiba ah. Sa totoo lang. Lahat ng gusali dito, pag-ari ng pamilya ko. Kapag tumalon ka dyan, kailangan ko ring tumalon. Nakakahiya naman. Bakit mo gustong kitilin ang buhay mo? Wala naman akong ginawang mali. Pero tatanggalin nila ako. Walang may gusto na mabuhay ako. Mabuhay ka para sa akin simula ngayon. Ano? Sabi ko, mabuhay ka para sa akin simula ngayon. Gusto kong mabuhay ka. CJ, Ako si Kinyu. Ikaw. Zuang. Ako si Zuang Mei. Ate Zuang, alam kong hindi ka kontento na mabait sa akin si Amy Kim. Pero hindi mo rin pwede. Ako basta-basta tanggalin. Unang beses na nagtanggal ng tao si Special Assistant Zhuang. Kakadating lang nitong si Baikeke. Buong araw na kinukulit si President Kim. Mukhang hindi mabuting tao. Sister Zuang Mi, sayang at dati pa. Hinahangaan kita. Iginagalang kita. Hindi ko akalain nagaganti ka pala. Ang yabang mo ngayon, Special Assistant Zhuang. Pinapakialaman mo na pati ang mga tao ko. President Kim, tulungan mo ako na kumbinsihin siya. Sister Zuang, ayokong umalis sa kumpanya. Bakit hindi makapagsalita si Special Assistant Zhuang? Magsalita ka. Sasabihin mo bang kakampihan ni President Kim si Baikeke? O si Sister Zuang? Hindi man lang tinatanong ni President Kim ang dahilan. Nang direkta na siyang nagpaparatang. Ito ang kontrata ni Baikeke, na pinirmahan kay General Manager Zeng. Nagkakahalaga ng 50 milyon. Dahil sa pagkakamali niya, ngayon ay 5 milyon na lang ang halaga. Sa laki ng pagkakamaling ito, bakit tanggal lang ang parusa? Dapat managot din siya sa batas, di ba? Kahit na ngayon ay, payag na si General Manager Zeng na pumirma ulit ng kontrata. Pero may mga patakaran ang kumpanya. Malaking pagkakamali habang nasa internship. Diretsong tanggal. Hindi na muling tatanggapin. President Kim, kayo po ang nagtakda nito. President Kim, kayo po ang nagtakda nito. Kung hindi ako nagkakamali, ang pakikipag-ugnayan kay General Manager Zeng ay ikaw ang humahawak Special Assistant Zhuang. Nag-leave ako kahapon. Napakahalagang bagay ang pagpirma ng kontrata. Biglang nag-leave si Special Assistant Zhuang. Pinapunta niya ang batang babae mag-isa. Mahirap hindi pagdudahan. Ang motibo ni Special Assistant Zhuang, Ang ibig sabihin ni President Kim, sinadya ko siyang ipahamok. Baikeke, inutusan ba kita na pumunta doon? Sinabi ko ba, na hintayin mo akong bumalik bago pirmahan? Sister Zhuang, gusto ko lang tumulong sa iyo. Hindi ko talaga inaasahan. sige na. Tapusin na natin ang bagay na ito. Dahil sa personal na dahilan ni Special Assistant Zhuang, ang pagkakamaling nagawa niya habang nakalive. Maaabala ka, Special Assistant Zhuang, na ayusin ito. Lumabas kayong lahat. President Kim, ako. Lumabas ka. Sabihin mo ulit. Sabi ko, aalis na ako. Galit ako sa mga taong nang blackmail sa akin gamit ang pag-alis. Bitawan mo ako. Ang kontrata ni Special Assistant Zhuang ay matatapos sa loob ng 3 buwan. Sa profesionalismo ni Special Assistant Zhuang, dapat ay tatapusin niya ng maayos ang kanyang huling trabaho. Bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Maging assistant ni Keke, tulungan siya na maging susunod na Special Assistant ng Si. Sister Zhuang, huwag kang mag-alala. Kahit sa pangalan ay assistant lang. Respeto pa rin kita, tulad ng dati. Ang isa pa, Pumunta sa branch sa Africa para maghatid ng mga supply para sa pandemya. Sister Zhuang Mi, Sister Zhuang, huwag kang padalos-dalos. Delikado sa Africa. Pupunta ako. Zhuang Mei, hanggang saan ka ba talaga pupunta? Hindi ba ikaw ang nagpapapili sa akin? Bakit hindi ka pwede maging katulad ni Keke? Wala lang, aalis na ako. Kapag lumabas ka na rito, wala ka ng pagkakataong magsisi. Panpan ba ito? Bakit ka nandito? Uminom ka ng gamot. Gusto mo bang subuan kita? Nainom ko na ang gamot. Maaari ka nang umalis, Dimwitkin. Bakit hindi ka pa umaalis?
Aalis ako kapag nakatulog ka na. Gusto mo ba akong yakapin ka habang natutulog? Kinyu, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Salamat, Sister Zhuang, sa pagtulong sa akin kahit pa may nangyari dati. Ano ang problema? Ganito kasi iyon, Sister Zhuang. Ito ang unang beses kong humawak ng ganito kalaking proyekto. Nag-aalala ako na baka may pagkukulang sa seguridad. Gusto ko sanang humingi ng tulong mo para check ito. Nga pala, Sister Zhuang. Parang baliktad ang suot nating mga sombrero. Parang baliktad. Zhuang Mei, hindi mo ako masisisi dito. Mag-ingat ka. Kaya pala ang 5 taon nating pagsasama ay walang kwenta. Sa puso mo, mas mahalaga ang iba kaysa sa akin. Natatakot ako, Jin Kin. Parang napilayan ko ang paa ko. Hindi ba ako ang pinili mo noon? Para kanino yung pagpapakitang tao mo ngayon? Huwag kang gumalaw. Sino ka? Anong nangyari sa akin? Assistant Zhuang, magaling ka palang maglaro ng mga trick na yon ah. Nagpapanggap na may amnesia. Sino ka ba talaga? Tatawag ako ng pulis kung hindi ka magsasalita. May concussion ka ngayon. Huwag ka munang gumalaw. Pamilya Xiba ang nagpadala sa'yo dito. Pamilya Xi, Dahil sa inyo, napilitan akong huminto sa pag-aaral. Ano pa bang gusto nyo? Bitawan mo ako. Anong sinasabi mo? Ate Zhuang. Kumusta ka na? Pasensya na. Kung hindi ko lang hiningi ang tulong mo. Hindi ka sana natamaan ng suporta. Dahil sa'yo kaya ako nasaktan. hindi niya kasalanan. Aksidente lang yon. Ate Zhuang, ano to? Baka amnesia. Yung supladong lalaki ba? Ipinagtanggol ka niya sa kumpanya. At tinulungan ka pang paalisin ang masamang boss mo. Wow! Parang the says who fell in love with me. Sa totoong buhay. Hindi naman ganoon. Kaeksaherado. Ate Zhuang. Kayo na ba? Huwag mo nang itanong. Matagal na sana kaming magkasama. Kung hindi lang dahil sa masamang babaeng iyon. Natakot talaga ako. Sige na nga. Inaantok ako at medyo masakit ang ulo ko. Matutulog muna ako. CJ. Ate Zhuang. Ate Zhuang. Bakit hindi nasira ang mukha mong malazora? Pero, mas maganda kung naging tanga ka na lang. Hindi masasayang ang lahat ng paghihirap ko. Ate Zhuang. Sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi ngayon. Para sa pag-uwi ko lang. Naistorbo pa ang sisi at ang magiging asawa niya. Pumunta pa talaga kayo dito. Ano? Hindi ka na magpapanggap. Anong sinasabi mo? Di ko maintindihan. Anong hindi mo maintindihan? May isang tao na nagplano nito.
Para bigyan tayo ng magandang palabas. Ang ibig mong sabihin, ang aksidenteng ito ay plinano ni Ate Zhuang mismo. Ate Zhuang, bakit hindi mo na lang sabihin ng maayos? Bakit mo ginawa to? O baka naman, ako talaga ang puntirya mo. Nga pala, Ate Zhuang. Ang mga sombrero natin, parang baliktad. Zhuang, wag mo akong sisihin dito. Mag-ingat ka. Ah, si Qin. Natatakot ako, parang napilayan ako. O baka naman ako talaga, ang puntirya mo. Pero Ate Zhuang, bakit hindi mo na lang sabihin ng maayos? Bakit kailangan mo pang saktan ang sarili mo? Oscar, dapat bigyan ka ng isang maliit na estatwa. Hindi nakakapagtaka na graduate ka ng art school. Sayang naman na maging assistant ka lang. Ate Zhuang, bakit mo ako sinasabihan ng ganyan? Sige na. Wala ako sa mood para makinig sa mga pang-insulto ninyo. Kung magaling ka na, bumalik ka na agad sa trabaho. Ang gusto ko ay ang mag-resign. Agad-agad. Paano kung hindi ako pumayag? Bakit hindi nasira ang mukha mong malandi? Pero, mabuti na rin kung maging tanga ka. Hindi masasayang ang lahat ng paghihirap ko. Magkita na lang tayo sa korte. And Kin, hindi ako yon. Hindi ko ginawa yon. Kin, maniwala ka sa akin. Kumusta? Pirmahan mo lang ito at maliligtas mo ang bago mo. Magandang deal, di ba? Sira ang phone ni Assistant Zhuang. Sagot ng kumpanya. Huwag mong kalimutan na magpa-reimburse sa finance department. Kinhu, Bakit ngayon ko lang nalaman na ganito kakawalang hiya? Assistant Suwang, mag-ingat ka sa pananalita mo. hanggat hindi ka pa nagre-resign, ako pa rin ang boss mo. CJ, Gusto mo akong bumalik sa trabaho, pwede. Hayaan mo akong sampalin ka. Hayaan mo akong sampalin ka. Kim. Ang sampal na ito para sa'yo ay makakasama sa'yo. Ang sampal na ito para sa'yo ay makakasira sa kumpanya. tama na. Ang sampal na ito para sa'yo dahil sa hindi mo pagkilala sa akin. Bakit mo ako sasampalin? Hindi pa ako sinasaktan ng tatay ko. Si Bei Keke. Namamaga ang mukha niya. Nasa ospital, nilalagyan ng yelo. Sakay na. Saan ka pupunta? Paki mo ba? Anong tinitingnan mo, Sister Zhuang? Ang opisina mo, ibinigay ni Eng Kin kay Bai Keke. Nay, huwag kang mag-alala. Mabait sa akin ang boss ko. Ang opisina ko, ngayon ang pinakamaganda sa buong kumpanya. Pag may oras ako, isasama ko siya para bisitahin ka. Sige, ibababa ko na. Isang napakagandang eksena ng pagmamahal ng ina at anak. Kung alam lang ng nanay mo, nakabit ka sa kumpanya. Ano kaya ang iisipin niya? Hindi ako kabit. Sabi ni Emit Kin. Sila ni Sister Zhuang ay boss at empleyado lang. Alam ng lahat sa kumpanya ang relasyon ni Sister Zhuang at ng boss. Kung hindi mo nilandi ang boss, ang opisina ni Sister Zhuang, mapupunta ba sa'yo? Sister Zhuang, hindi ko gustong agawin sa'yo si Emit Kin. Ang opisina na ito ay wala lang to, hindi importante.
Ibibigay ko sa'yo lahat ng hindi ko kailangan. Sister Zhuang, huwag kang magalit. Aalis na ako. Pasensya na. Ayos ka lang ba? Ang laki ng eksena ni Special Assistant Zhuang. Pagkabalik, magpapakitang gilas agad. Dapat sa'yo na lang ipangalan ang Qin Corporation. Dapat apelyido mo na lang ang gamitin ni Qin. Kailan ka pa nabulag? Ano? Hindi ko siya sinaktan. Ni pinagsalitaan ng masama. Sabi ko pa nga, ibibigay ko sa kanya lahat ng ayaw ko. Siya mismo ang humingi ng tawad. Anong magagawa ko? Lily, bakit po, Ate Zhuang? Ano ang parusa sa hindi pagpasok sa trabaho ng walang dahilan? 1 araw, bawas sa perfect attendance bonus. 3 araw, bawas sa year-end bonus. 5 araw, tanggal sa trabaho. 3 araw na lang ang natitira sa kontrata ko. Boss Qin, Huwag niyo na akong bigyan ng year-end bonus. Ibigay niyo na lang sa iyong minamahal para ipambili niya ng band-aid. Dalhin mo na siya sa ospital. Baka gumaling na ang sugat niya. anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay, aalis na ako. Sa wakas, nag-resign ka na rin. Masaya ako para sa'yo. Iniwan na ako ng boyfriend ko, nawalan pa ako ng trabaho. Masaya ka pa rin para sa akin. Iba ayon. Sa loob ng maraming taon, Para kang isang makina na walang tigil sa pagtatrabaho, ang nakikita lang ng iba. ay ang iyong tagumpay. Pero ako, naawa ako sa'yo. Kinyu, ang gagong iyon. Bulag siya. Ang isang, Mabuting babae na katulad mo. hindi niya pinahalagahan. Salamat sa kanya, sa hindi pagpapakasal sa'yo. Cheers! Kapag wala ka ng pakialam, Talagang. wala ka ng pakialam sa kahit ano. Sa mga plano ko sa hinaharap, Wala ka na. hindi niya kasalanan. Isang aksidente. Isang aksidente. Ang opisina mo, ibinigay ni Si Hikin kay Baikeke. Ibinigay ni Si Hikin kay Baikeke. Mahal. Dapat kang maging masaya. Kung tayong dalawa, isa lang ang maaaring maging masaya. Sana ikaw na iyon. Panpan. Magiging masaya tayong lahat. Hello. May oras ka ba bukas? Magkita tayo. CJ, alam kong may mga alalahanin ka pa rin tungkol sa pamilyang Xi. Teka lang. Ano ulit ang sinabi mo? Sabi ko sige. CJ, kita tayo bukas. Ang bata-bata mo pa, hindi ka marunong magmahal sa sarili. Ibinenta mo ang sarili mo. Ibinenta mo ang sarili mo. Hindi ko alam. Paano ko hindi minahal ang sarili ko? Nay, hindi ginawa ni Zhuang. Hay naku, Zhao Zhao. Ikaw talaga. Masyado kang inosente. Kaya kanya naloko. Siya, interesado lang siya sa estado ng ating pamilya. Tulad ng mga babaeng katulad niya. Hindi, marami na akong nakitang ganyan. Marami na akong nakitang ganyan. Uri ng tao. Bagay, nasa iisang paaralan. Nasa iisang paaralan ng anak ko. Paalisin mo siya. Nay, 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 nay. Punong guro, hindi ako. Siya ang sumulat sa akin ng love letter. mag-aaral na Zhuang. Kasalanan mo dahil mahirap ka. Kahit na ikaw ang nangunguna sa klase, wala akong magagawa. Ligpitin mo na ang mga gamit mo at umalis. Wow, Ang komportable naman. malambot ang komportable. Ang komportable. Sobrang komportable nito. Pwede akong mahiga dito buong araw. Maganda. Solid wood, ito na nga. Kumusta? Mamahaling sofa. 178,000. Masyadong mahal, di ba? Galing kami sa France. Designer brand. Iisa lang ang bawat produkto.
Ang disenyo ang binibenta namin, hindi ang tela. Anong klaseng ugali yan? Mga taong katulad mo, madami na akong nakitang ganyan. Walang pera pero namamasyal sa mamahaling mall. Magpapapicture ka pa ata. Expose ito sa isang bilog ng mga kaibigan. Minamaliit mo ba ako? Bakit hindi ka mag-swipe ng card? Ako. Tara na. Bibili na lang kami mamaya. Ate Zuang, bibili rin kayo ng sofa. Ang galing naman. Ngayong araw na ito, hindi maganda ang araw ko. Malas, Hindi pumasok si Special Assistant Zuang. Para lang magpa-picture. malapit na bang magsara ang kumpanya? Bakit ang relax ng si Ate Zuang? Ako ang nakiusap kay si Hikin na samahan ako. Sarili kong natapos, ang isang kaso sa Xi Corporation. Sabi ni Hikin bibigyan niya ako ng reward. Kinhu, inayos mo na nga ang lahat para sa kanya. Hindi ba't iyon yung kalahati ko nang natapos? At pipirmahan na lang na proyekto. Binigay sa akin iyon ni Hikin. Assistant Zuang, hindi ka na nga makabili ng sofa ngayon. Nag-inarte ka pa na magre-resign. Nga, Ate Zuang, huwag ka nang magtampo. Bumalik ka na sa trabaho. Huwag kayong mag-alala. Kahit balang araw ay mamalimos ako, hindi ako pupunta sa inyo. nagbibiro lang si Zuang Mei. Dapat may limitasyon. Kapag lumaki ang gulo at wala ng lusot, nakakahiya na talaga. Dapat may limitasyon ang biro. Kapag lumaki ang gulo at wala ng lusot, nakakahiya na talaga. Akala ko may sasabihin kang malagi na deklarasyon. Alin ang nagustuhan mo? Gusto ko rin ito. 我也喜欢这个， Mukhang komportable. 软的，看着就好舒服。 Magaling pumili, 小 madam. 姐，您真有眼光。 Ito ang aming 是我们店的 pinakamahalagang produkto. Ito ang obra maestra 创始人的 ng aming founder. Pero di ba isa lang 可 ito? 是不是说只有一件吗？ Ibigay na lang natin kay Ate Zuang Mei. 还是留给妆发姐吧。 Kung gusto mo, bilhin mo. Bayaran mo na. Ang sweet mo naman sa girlfriend mo, boss. 疼女朋友， Hindi tulad ng iba. 某些人 Tumitingin lang pero hindi naman kayang bilhin. 他买不起。 Anong sinasabi mo? Ikaw nga. Bakit ka nandito? Hindi mo man lang ako sinabihan. Si Zhao. Namamasyal lang ako kasama ang kaibigan ko. Oh, may nagustuhan ka ba? Ipapadala ko na lang sa bahay mo. Nako, sino kaya itong taong ito? Ang bait naman ng Big Boss. Ang bait naman ng Big Boss. 啊， Ikaw ba ang may-ari ng tindahang 店 ito? 的老板。 Masasabi mong ganun. Ako ang namamahala sa mall na ito. Gusto ko siyang ireklamo. Simula pagpasok namin, hindi niya kami pinapansin. Nilait at minaliit niya pa kami. 给我们 Sisisante ka na. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, Sixi. Ang yabang mo naman, Sixi. Ayaw mo na bang magnegosyo? Dalawang benta lang naman ang mawawala. Hindi naman importante yon. Siya ang CFI ng Xi Corporation. Paano kaya naging sila ni 怎么和他有一种 Xi Zhaozuang? Sos, nagustuhan ni Mei itong sofa. Walang problema. Ipapaayos ko agad. Naipadala sa bahay mo. Sandali lang. Kami ang nakabili ng sofa na ito. Babayaran na sana namin kanina. Napagkasunduan na ang bilihan. Dalawa ang kailangan sa isang kontrata. Una, ang bayad. Pangalawa, ang pagde-deliver ng produkto. Kaya, ang sofa na ito ngayon ay pwede pa ring bilhin. Hindi ba nakakasira sa reputasyon ng Xi Corporation? Ang ginagawa mo, Sixi. Sino ka ba? Magandang araw, Sixi. Ako po ang assistant ni Dikin. Tungkol po sa kontrata ng kumpanya namin. Ako ang namamahala. Assistant ni Kinho. Hindi ba? Matagal nang umalis sa kumpanya. Sa sandaling mag-expire ang kontrata, wala na siyang kinalaman. Sa Kin Group, 半毛钱关系了。 Ang mga nakaraang proyekto ay palagi niyang hinahawakan. pagkatapos mag-resign ni Sister Zhuang, ako na ang namamahala sa lahat ng mga kasong ito. Hay! Abisuhan ng Departamento ng Marketing na itigil ang pakikipagtulungan sa Kin Group. Ipagawa sa Departamento ng Pagpaplano ang mga dokumento para sa muling pagbid.
Bakit? 为什么？ Abisuhan ng Departamento ng Marketing na itigil ang pakikipagtulungan sa Kin Group. Ipagawa sa Departamento ng Pagpaplano ang mga dokumento para sa muling pagbid. Bakit? Ang pinirmahan ninyo ay isang letter of intent lamang. Tanging ang pinal na kontrata, ang may legal na bisa. Bilang isang assistant, hindi mo ba alam, ito? Emerkin, ang assistant mo, ay tila hindi gaanong profesional. Huwag kang mag-alala sa mga tao ko. Sa kabilang banda, dapat akong magpasalamat sa kabutihang loob ni Emerkin. Ang isang talento na tulad niya, ay kaya niyang pakawalan. Ilang beses ko na siyang sinubukang kunin, pero wala siyang pakialam. Emerkin, may gagawin pa ako. Salamat ngayon. Kung gusto mo akong pasalamatan, bigyan mo ako ng pagkakataon na ilibre kayong dalawang magagandang babae. Malaki. CJ, Kayong dalawa. Ano ba talaga ang relasyon ninyo? Magkapatid. Iniisip ko pa naman na ipares kayo. walang relasyon. Wala kaming relasyon sa dugo. Hindi. Kailan ka pa nagkaroon ng kuya? Ako ang tunay na anak ng pamilyang Xi. Si Zhao ay inampong anak ng pamilyang Xi. Siya ang kuya ko sa pangalan lamang. Si Zhao. Pamilyang Xi. Hindi ba tiyon ang matandang bruha na pumilit sa'yo na huminto sa pag-aaral? Noong high school, ang bata-bata pa ay hindi marunong magmahal sa sarili. Ibinenta niya ang sarili niya para sa pera. Paano ko nasabing hindi ako marunong magmahal sa sarili? Wala. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Masyado ka lang talagang inosente. Ang ganitong klaseng babae, marami na akong nakita. Ang ganitong klaseng tao, bagay, sa anak ko, dapat nasa iisang paaralan. Paalisin mo siya. Noong araw kami ng mama ko ay hindi alam ang tungkol sa'yo. Pinagsisisihan niya ang nangyari noon. Maaari mo ba siyang bigyan ng pagkakataon? Kung hindi dahil sa kanya, paano ako mapapaalis sa pag-aaral noong high school? Hindi ko makikilala ang gagong si Kinho. Sige na, Panpan, wag mo nang banggitin pa. Hinihintay ka namin ng mama ko. Pwede kang bumalik, pero may kondisyon ako. Siyempre. Basta bumalik ka lang. Ikaw ang tunay na tagapagmana ng Xi. Basta bumalik ka lang. Tutuparin ko ang kahit anong kondisyon mo. Gusto kong sakupin ang Kin. Ang babaeng ito ay matagal nang nasa ilalim ng matinding stress. At natamaan sa tiyan. Ang pagkalaglag ay lubhang, nakakasama sa ina. Sa mga plano ko sa hinaharap. Wala ka. Pasensya na. Sabi ni Enric Kin, baka ako ang mas bagay sa kasong ito. Dapat uminom ang mga bata. Tungkol naman kay Assistant Zhuang, hindi naman. Charlie, di ba? Panpan. Paano ka nakapasok? Alam ko ang password. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba ako pwedeng bumisita? Wala tayong dapat pag-usapan. Sabi ko na. Kailan matatapos ang lahat sa atin? Hindi ikaw ang magdedesisyon. Kumalma ka na ba? Lumabas ka. Tapos ka na bang mag-iskandalo? Ako, nag-iiskandalo. Sa tingin mo, nag-iiskandalo ako. Kung ayaw mo kay Baikeke, pwede kong siguraduhin na hindi na siya magpapakita sa'yo. Kung ayaw mo kay Baikeke, pwede kong siguraduhin na hindi na siya magpapakita sa'yo. Hindi mahalaga. Hanggang kailan ka ba mag-iskandalo? Gusto mo na talagang bumalik sa pamilya Xi? Ano bang maganda sa pamilya Xi? May masamang balak si Xi Zhao sa'yo. Hindi mo ba alam? Ikaw,
Inaamin ko na iniligtas mo ako. Ikaw ang nagpaaral sa akin sa kolehiyo. Pero sinamahan din kita sa pagtulog ng 6 na taon. Quits na tayo. Ganyan mo ba? Tinitingnan ang relasyon natin. Ngayon nakahanap ka na ng taong tunay mong mahal. Aalis na ako. Ibibigay ko na sa'yo. Ano pa ang hindi mo gusto? Binayaran ko na ang lahat ng utang ko sa'yo. Sapat na yon. Hindi sapat. Ano ang gusto mo? Gusto kong bumalik ka. Bumalik ka lang. Ay, Ikaw pa rin, ang mataas na katulong ng C. Hindi ako babalik. tapos na tayo. Inaamin ko na medyo sumobra ako noon. Walang pero. Tapos na tayo. Bakit ka nagmamadaling lumayo sa akin? Gusto mong bumalik sa pamilya Xi? Matagal mo nang alam ang pagkatao ko. Pag-isipan mong mabuti. Kung babalik ka sa pamilya Xi, wala nang tayo. Iyon ang gusto ko. Umalis ka na. Sige, hanggang dito na lang muna tayo ngayon. Bumalik ka na rin. Nandito ako para kunin ang aking Certificate of Resignation. Sabi ng EUC, nakabinbin pa sa'yo ang pirma. Pakipirmahan na lang po. Sigurado ka na ba talaga? Opo. Zhuang. Ilang taon ka na sa Kin Corporation? Huwag mong isipin na malakas ka na. Dahil sa akin kaya ka na-promote. Umalis ka sa Kin Corp. Wala ka ng kwenta. Salamat sa payo, Dear Kin. Hindi mo na kailangang mag-alala patungkol sa akin. Zhuang. Paulit-ulit na akong nagparaya para sa'yo. Hindi ko pala alam kung ano ang mabuti para sa akin. Pakiusap agad-agad. Pirmahan mo ang aking. Resignation letter. Ang galing mo talaga. Pag-isipan mong mabuti ang pag-alis dito. Wala nang pagkakataon para magkabalikan tayo. Nag-aalala ka masyado. Sister Zhuang Mei, aalis ka na talaga. 真的要走了。 Kung ganoon, mananatili ako. Sa tingin ko ay mayroon tayong hindi pagkakaintindihan, Sister Zhuang. Sister Zhuang Mei, mamimiss ka namin. Pwede pa rin naman tayong magkita-kita. Tara, mag-dinner tayo. Ako ang taya. Hindi na kailangan. Sister Zhuang Mei, para sa ating lahat. 看在大家的面子上， Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Sister Zhuang, kumain muna tayo ng farewell dinner. Mahirap nang makumpleto tayo ulit. Ako na ang taya. Hindi na. Ako na ang bahala. Matagal-tagal din tayong nagsama-sama. Pwede pa naman tayong kumain bilang magkakaibigan, di ba? Zhuang Mei, tignan mo. 看着吧。 Sigurado akong mapapasagot ko si Qin Ho ngayong gabi. Bai Keke. Tignan natin kung saan ka tatakbo ngayon. Huwag, Demid Wang, pakawalan mo na ako, parang awa mo na. Hindi mo mabayaran. Henry Wang, may pera ako. Mayaman ang boyfriend ko. Tutulungan niya akong magbayad. Sa tingin mo maniniwala pa ako sa'yo. Ilang beses mo na akong niloko. Ang boyfriend ko ay ang sisi ng Qin Corp. Qin Yu. Nandito na naman siya ngayon. Paano kung malaman niya na matagal na akong hindi umuwi? Lagot na. Niloko mo ako ng ganito katagal. Dapat lang na maningil ako ng interes. Halika. Hindi pwede, Wang Song. Kailangan kong matulog kasama siya ngayong gabi.
Kung hindi ako magdudugo, paano ako makakapagpakasal sa pamilyang Qin? Nagkukunwari kang birhen. Narinig mo na ba si Wang Zong? Basta, iniisip niya na ako yun. CJ, pagtitiwalaan kita ulit. Para ipakita ang aking sinseridad, bibigyan kita ng malaking regalo, Wang Zong. Anong regalo? Kung masaya ka, babawasan ko ang interes ng 20%. Salamat, Wang Zong. 谢谢王总了。 Sister Zhuang, 我敬你一杯。 para sa aking mga pagkakamali noon. At para sa iyong paulit-ulit na pagtanggap at pag-unawa. Sana pagkatapos ng inumin na ito, magiging mabuting magkaibigan na tayo. Zhuang Jai, pasensya na. Hindi ako umiinom. Hindi ka ba umiinom? Iinom ako kasama mo. Bakit? Kahit isang baso ng alak. Ayaw mo akong samahan uminom. Mauna na kayo. Margis, Marquis. Halika, Ate Zhuang. sasamahan kitang uminom. Lasing na si Ate Zhuang Mei. Ihahatid ko muna siya sa kwarto niya. Mamaya, matitikman mo ang husay ni Kuya Wang. Tingnan natin kung paano ka pa magpapakasosyal. Kuya Wang, handa na ang regalo. Nasa 8,601. Hindi nakalock ang pinto. Kailangan kong makatakas. Kung hindi, Isang napakagandang babae. Yung babaeng si Keke, sa wakas may ginawa ring matino. sino ka? Anong gagawin mo? Anong gagawin? Siyempre, ikaw. Kanino itong cutie na to? Alam mo ba kung sino ako? Gising. Bakit mo gustong wakasan ang buhay mo? Wala akong ginawang mali. Pero tatanggalin nila ako. Walang may gustong mabuhay ako. Paano kung mabuhay ka para sa akin simula ngayon? Ano? Sabi ko, paano kung mabuhay ka para sa akin simula ngayon? Gusto kong mabuhay ka. CJ. Ako si Kinyu. Ikaw, Zhuang ako si Zhuang Mei.
Ah, bakit? Bakit ganito? Si Zhuang Mei, dinala ko siya dito. Anong sinisigaw mo dyan ng madaling araw? Hindi pa kita nakakausap. Pinapaalala mo pa sa akin na nandito ako. Hindi ba tayo nagkasundo? Dinala ko na ang tao sa'yo. Itanong mo yan sa si mong boyfriend. Pumasok siya at kinuha ang tao. At binugbog pa ako. Kung ganoon, ikaw ang kapalit. Kaya pala hindi ko siya mahanap kahit saan. Pero sa totoo lang, yung virginity, restoration surgery mo maganda. Natuwa ako. Ganito na lang. Makipag-ayos ka sa akin. At aalisin ko ang utang mo, Yignan. Wang Jie, yung apelyido kin na yun. Malaking isda yun. Niligawan ko siya dati. Para sa mas malaking pakinabang. Kung mapapangasawa ko siya. Hindi lang tong utang na to. Kahit anong lupa. Kikita tayo pareho. Anong gusto mong gawin ko? Si Zhuang ang pinakamalaking problema. Kailangan natin siyang alisin. CJ. Pero, kukuha muna ako ng interes. Maaga pa. Tulog pa tayo. Salamat kagabi. Aalis na ako. Anong ibig mong sabihin? One night stand, di ba? Ano pa ba? Ginagamit mo lang ba ako? Kailangan ko bang magbayad? Zhuang, may puso ka ba? Meron sana. Meron sana. Doc. 医生，他 Gising na 醒 siya, 了医生 Doc. Doc. Kailangan siyang inatan sa unang trimester ng pagbubuntis. Wala ka bang alam na kahit kaunting common sense? Dumudugo na siya at matagal na kayong nag-antay. Bago pumunta rito, paano pa namin maililigtas ang bata? Doc, ayos lang ba siya? 我的身体没事吧？ Ginang, matagal na siyang nasa ilalim ng stress. At nauntog pa ang tiyan niya. Ang pagkalaglag ay nakakasama sa katawan. Opo. Mag-iingat na kami. Huwag ka nang umiyak. Alam ng baby. Na si Kinho ay isang masamang tao. Ayaw kanyang madamay. Kaya siya umalis. Tama na ang iyak. Kukuha ako ng Makakain mo. Maghapon ka nang hindi kumakain. maghapon ka ng walang kain. Kin, pigilan mo sila. Tara, ihahatid na kita. Aalis na ako. May, lahat, ay naayos ko na. Magpahinga ka muna ng 2 araw, tapos pumunta ka sa kumpanya, para magtrabaho. Magsimula ka bilang vice presidente. Pag nasanay ka na, ang posisyon kong CA, ay ibibigay ko sa'yo. Napag-isip-isip ko, hindi muna ako babalik sa Xi Corporation. Bakit, nagbago na ba ang isip mo? Mananatili ka pa rin ba, kay Kinho?
Walang pakundangan kanyang pinapahiya. Magpapatuloy ka pa ba sa iyong maling paniniwala? Hindi, nagbitiw na ako. Kailangan ko lang ng kaunting oras. CJ, basta't hindi ka babalik sa akin, susundin ko ang gusto mo. Sa loob ng maraming taon, pinahirapan ko ang iba, at pinahirapan ko rin ang sarili ko. Gusto kong subukang kalimutan na. Salamat, kuya. Kuya, sa wakas, kinilala mo na rin ako. Pasensya na. Sobrang saya ko. Kung malalaman ito ni nanay, matutuwa rin siya. Huwag muna nating sabihin kay nanay, kailangan ko pa ng kaunting oras. Ang bata-bata pa, hindi marunong magmahal sa sarili. Para sa pera, ibinebenta ang sarili, hindi natin alam. Paano ko nasabing hindi ako marunong magmahal sa sarili? Wala siya. Tauzaw. Ikaw kasi, masyadong inosente. Kaya kanya naloko. Siya, gusto lang niya, ang estado ng ating pamilya. Tulad ng mga babaeng katulad niya. Marami na akong nakitang ganyan. Uri ng tao. Bagay ba? Eskwelahan. Paalisin siya sa eskwelahan. Naku, nay, anong nay? Tara na, nay. Principal, hindi ako iyon. Siya ang sumulat sa akin ng love letter. Emma Zuang. Kasalanan mo dahil mahirap ka lang. Kahit ikaw ang nangunguna sa klase, wala akong magagawa. Para pigilan ka. Ligpitin mo na ang mga gamit mo at umalis ka na. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Huwag mong tanggihan ang tulong ko, okay? May nakaschedule akong headhunter mamayang gabi. Aalis na ako. Hello. Ipaalam sa lahat ng headhunter sa lungsod na walang sinuman ang papayagang mag-alok sa kanya ng trabaho. Ang iyong resume ay lubos naming ikinatuwa. Ikinagagalak kong makatrabaho ka. Sayang pakikipagtulungan. Masayang pakikipagtulungan. Paumanhin, sasagutin ko lang ang tawag na ito. Hello. Sige, naintindihan ko na. Paumanhin, Ginang Zuang, ang posisyong ito, kakatawag lang, sa akin ng aking supervisor. Hindi ka na tinatanggap. Hindi ba't napag-usapan na natin ito? Patawad sa pagiging prangka. Mayroon ka bang nakagalit na tao? Wala. Umalis na si Special Assistant Zuang sa Kin Corporation. Kahit ang pinakasimpleng kaugalian ay nakalimutan niya. Hindi katulad ni Dilikin. Mayroon pa siyang magandang kasama sa opisina. Ate Zuang. Noon pa man, iginagalang kita. At itinuturing kang huwaran. Pero ngayon, umalis ka na. Pero patuloy ka pa rin nangungulit. Medyo. Hindi ba maganda? Hindi kita kakausapin ngayon. Huwag kang mag-imbento ng kwento. Demutkin, pwede ba tayong mag-usap ng sarilinan? Di ba siya? Walang kinalaman dito. Sa ngayon, para sa Kin Corporation, ang walang kinalaman dito ay si Special Assistant Zuang. Ikaw. Oh, hindi. Dapat ay si Special Assistant Kin. Aabalahin lang kita ng 5 minuto. Enwitkin, bigla akong sumakit ang tiyan. Pwede mo ba akong ihatid sa ospital? CJ. Sasamahan kita sa ospital. Sandali. Sandali. Enda Zuang. Alam kong, dahil sa nangyari noon, ay nagkikimkim ka ng galit sa akin. Kahit napatuloy kang may hinanakit. Pero ngayon, talagang masama ang pakiramdam ko. Pwede bang pagsamahin mo si Iwitkin sa akin sa ospital? Parang awa mo na. Hindi mo siya kailangang pakiusapan. Ikaw ang Desididong iwan siya noon. Ngayon bumalik ka na. Hindi ganun kadali yon. para na. Enwitkin. Masyado kang nag-a-assume. Kailan ko sinabi na babalik ako? Dahil hindi mo siya itinuturing na estranghero.
Diretsahan ko nang sasabihin. Ang gusto kong sabihin. Anim na taon ako sa King Corporation. Palagi akong masipag. Kahit na umalis ako sa trabaho, natapos ko na ang mga papeles sa pag-alis, ibinigay ko na lahat ng trabaho, at umalis na pagkatapos. Gusto ko lang ng maayos na paghihiwalay. Napakahirap ba nun? Anong ibig mong sabihin? Pinipigilan mo ang lahat ng kumpanya, sa buong lungsod na. Tanggapin ako. Nakakadiri ka. Ako. Kung hindi ikaw, sino pa ang may ganitong oras at kakayahan? Kaya sa tingin mo, hindi ako makahanap ng trabaho dahil sa'yo. Hindi ba? Hindi ka karapat-dapat. Sa ganitong pagsisikap ko, Akala mo ba gagamit ako ng mababang paraan para lang sumuko ako? nananaginip ka, hindi ko ginawa yon. Maniwala ka man o hindi. Akala mo ba gagamit ako ng mababang paraan para lang sumuko ako? Nananaginip ka. Hindi ko ginawa yon. Maniwala ka man o hindi. Lai Shanshan. Anong ginagawa mo rito? Nag-apply ka ba? Sa ganitong kaliit na kumpanya, sa kakayahan mo, hindi ito bagay sa'yo. Wala akong magagawa. Ang mga malalaking kumpanya, ayaw akong tanggapin. Bumalik ka na sa C-Corp, ang opisina mo. Matagal ko nang inihanda, para sa'yo. Sabi ko, iginuhit kitang matalino, at maganda, at may kakayahan sa trabaho. Sumunod ka kay Kinho, sa loob ng maraming taon. Alam mo ba kung bakit? Sa huli kayo, maghihiwalay pa rin. Kulang ka sa kumpiyansa. Kulang ka sa kakayahang, hindi kanya maliitin. Marami siyang pagpipilian, at mababa ang gasto sa pananakit sa'yo. Kaya, ganito ang nangyari, walang pakundangang, hinahiya ka, naiintindihan mo ba? Ang lipunang ito, ganito katotoo. Ang Cinderella ay kwentong pambata lamang. Ang pagiging magkapareho ng estado sa buhay ang mainstream. Maaari mong subukan, na gamitin ang impluensya mo, maniwala ka sa akin, maibibigay sa'yo ng pamilyang C, ang ganitong kapital. Isa pa nga, Lasing ka na. sabi ko isa pa nga. CJ,
Hello, si Zhao. Sunduin mo ako sa bar. Alaynan. Isa. Hello, si Zhao. Sunduin mo ako sa bar. Lumuhod ka. Alam mo ba? Sino si Zhuang? Siya ang nawawalang anak na babae ng pamilyang Xi. Nakalimutan mo na ba kung paano namatay ang tatay mo? Paano mo nagawang mahalin ang anak? Ng kalaban mo. Hindi ko nakalimutan. Eho, mangako ka sa akin. Hindi mo pakakasalan si Zhuang. Kung hindi, hindi ako matahimik. Hindi mo pakakasalan si Zhuang Hua. Kung hindi, hindi ako matahimik. Ano ang kinakain mo? Mga bitamina. May sakit ka ba? Hindi na kita ihahatid. Antidepressant. Hindi ka pa umaalis. Salamat sa pagsundo sa akin kagabi. Nagluto ako ng almusal. Bakit? Hindi ko gusto. Matagal na akong hindi nakakain nito. Kumain ka pa. Pakitang tao. Hindi ko kailangan. Masama ang mood ng boss nitong mga nakaraang araw. Lahat ng departamento ay apektado. Nabalitaan ko na pati si Bai Keke ay napagalitan. Parang simula noong umalis si Special Assistant Zhuang. Ganito na siya.
Noong nandito pa si Special Assistant Zhuang, alam ko kung paano pakalmahin ang boss. Namimiss ko na siya. Ang mga araw na pinoprotektahan ako ni Special Assistant Zhuang. Kung namimiss mo siya, sumunod ka sa kanya. Walang pumipigil sa inyo. Akala mo kung sino ka, asawa ng boss. Nagmamalaki ka pa. Ikaw, Hay, dapat alam mo ang limitasyon mo. Kung wala kang kakayahan, huwag kang mangyalam. anong ibig niyong sabihin? Ang ibig sabihin namin kung wala kang kakayahan, tumabi ka. Kailangan ka pang linisin ng iba. Kung hindi dahil sa iyo, Ang boss, hindi magiging. stress araw-araw. Dahil sa iyo, lagi kaming nag-aalala. Siya ang kusang umalis. Anong kinalaman ko doon? Yang mga landi mong galawan, hindi nakikita ni Emerkin. Pare-pareho tayong matatalino. Huwag mo kaming lokohin. Aray, Zhuang, bakit kahit wala ka na, kampi pa rin sila sa iyo? Sisiguraduhin ko, kunin ang lahat ng sa iyo. Ah, tama. Sister Zhuang. Ang mga sombrero natin, parang nakabaliktad. Zhuang Mei, hindi mo ako masisisi dito. Mag-ingat ka. Emutkin, natatakot ako. Parang napilayan ako, Jimutkin. Pigilan mo sila. Hindi ba papunta sa opisina? natutuwa talaga ako. Nakinontak mo ako. Ito ay inihanda para sa'yo. Kumusta? Kailangan ko ba ng ganito kalaking? Opisina. May utang sa iyo ang pamilya Xi. Sa loob ng maraming taon, dapat lang. Kumusta? Nagustuhan mo ba? Maganda, salamat. Tatawagin ko ang lahat ng mga senior executive para sa isang meeting. Pagdating ng panahon, formal kitang ipapakilala sa lahat. Wag na. Ayokong isipin ng lahat na nakapasok ako dahil sa koneksyon. Ikaw lang ang anak na babae ng pamilya Xi. Ano naman ngayon? Rang, Iba ka sa mga sabi-sabi. o ano ang sabi-sabi? Ang sabi-sabi, ikaw ay isang malupit at seryosong tao. Pero sa pakikitungo ko sa iyo, sa tingin ko, medyo maalahanin ka. Sa tingin mo ba ganito ako? Kamaalalahanin sa lahat. Alam mo, narinig ko mula pa noong high school. Kuya, dahil nangako akong pupunta sa Xi, nagpa siya akong kalimutan ang nakaraan. Tapusin na ang lahat. Isinusumpa ko, sa harap ninyo, kung sa loob ng 3 buwan, hindi ko maitaas ang ihisay ng Xi ng 30%. Kusang loob akong magre-resign. CJ, May makapagpapaliwanag ba? sa akin. Kung bakit ang performance ng kumpanya ngayong buwan ay bumagsak ng ganito. Hindi man lang umabot. Sa 70% ng nakaraang buwan. 3, Ayaw niyo na bang magtrabaho? 4. Ang renewal rate ng kontrata ni N. Mitkin sa loob ng 3 buwan ay 62% lamang. 3. Ito ang pangunahing dahilan ng pagbagsak ng ating performance. Magpaliwanag kayo. Saan napunta? Ang napakaraming public relations funds. Ang public relations funds na ni-reimburse ni N. Mitkin sa nakalipas na 3 buwan ay lubhang nabawasan. Mas mababa pa. Mas mababa pa kaysa kay Special Assistant Zhuang. Mag-isa sa una. Na siya lang mag-isa. Ang ibig mong sabihin ay, ginamit ni N. Zhuang ang kanyang posisyon para sa pansariling pakinabang. Di naman siguro. Mukha naman siyang Hindi ganong klaseng tao. ang ibig sabihin ng finance manager. Si Special Assistant Zhuang lang mag-isa ang nakapagnegosyo ng mga kolaborasyon na higit sa kalahati ng kumpanya. So ayon sa sinasabi nyo, kung wala ang Kins, hindi na makakapag-operate. Si Kinma Zhuang,
Nabalitaan ko na may bagong Vice President ang SIS. Marami sa ating mga expiring na partners ang inagaw niya. Si Kima Zhuang. Lumipat siya sa SIS. And Zhuang. Paano niya nagawa to? Hindi man lang niya inisip ang dating samahan natin. Kinuha niya lahat ng resources natin. Ibig sabihin, mas mahalaga kay Emma Zhuang ang mga partners na ito kaysa sa Kins. Nang umalis si Emma Zhuang, isinabay niya silang lahat. Baka mayroon silang lihim na relasyon. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba? Halata naman. Siguradong mayroon silang tinatagong relasyon. Lumayas ka. Kin, anong ibig mong sabihin? Sinipa ka na sa trabaho. Tuloy po kayo. Gabing-gabi na. Bakit ka pa rin nagtatrabaho? Mayroon pa akong trabahong hindi pa tapos. Anong ginagawa mo? Kailangan mong magpahinga. Hindi naman. Malulugi ang C-Corp. Hindi mo kailangang magpakahirap ng ganito. Hindi ka pa kumakain, di ba? Tikman mo. Ang bango naman. Luto ito ni Mama. Pakisabi salamat sa kanya. Ikaw na lang. Mismo ang magsabi sa kanya. CJ, pagkatapos kong matapos itong proyekto, sasamahan kitang umuwi para bisitahin siya. Sa totoo lang, ang pagbalik mo sa C-Corp para magtrabaho ay gusto ni Mama. Bukas ang kaarawan ni Mama. Pwede ka bang umuwi para bisitahin siya? CJ, bigyan mo ako ng Pink Mary. Kaibigan ka ni, di ba? Nasaan si nanay? Hindi ko siya mahanap. Kinhu, Nasaan siya? ikaw na walang hiya. May gana ka pang hanapin si Mimi dahil sa'yo. Nakunan siya. Tutulungan mo pa ang kabit na apihin siya. Tao ka pa ba? Anong sinasabi mo? Nakunan siya. Kailan nangyari iyon? Hindi mo alam. Ano ako sa'yo? Hindi mo sinabi. Ayaw na. Nahanap na ni Emerkin. Meron nga, isang pasyente, na nagngangalang Zhuang. Pagkatapos mahimatay, dinala siya sa ospital. Sakto naman. Ako ang nakaduty. Paano siya nakunan? Hay, Sobrang pagod. At stress. Ang bata, 3 buwan na. Wala nang nagawa. Operasyon ng uterine curettage. Mayo 15. Araw ng contract signing yon ah. Naaalala ko pa. Yung pasyenteng yon, sobrang pasaway. Pagkatapos ng operasyon, hindi nagpahinga. Umalis agad ng ospital. may sorpresa ako sa'yo. Gusto mo? Ikaw, Gusto ko. Sabihin mong mahal mo ako. sa mga plano ko sa hinaharap. Wala ka. Hello, Assistant Zhuang. Hindi sinasagot ang tawag. Nagtatampo. Wala kang karapatan. Alamin mo ang lugar mo. Alam ko, sa loob ng 30 minuto, pumunta ka sa Imperial Crown. Kin, medyo. Masama ang pakiramdam ko. Ayokong ulitin ang sarili ko. Muling pumasok sa Business District Management.
Paano mo nagawa sa akin ito? Ako ang assistant ni Emig Kin. Sinipa ka na sa trabaho, sabi ng tauhan. Personal na utos ni Emerkin. Impossible, si Emig Kin. Hindi niya to magagawa sa akin. Maghintay ka lang. Tatawagan ko si Emig Kin ngayon din. Para tanggalin ka niya sa trabaho. Kung makatawag ka pa, Ang numerong tinatawagan ninyo ay nakapatay. Oh, bakit hindi ka makatawag? kung hindi ka makatawag, umalis ka na. Huwag kang gumawa ng ganito. Hello, Wang Ji. Interesado ka bang makipagtulungan sa akin? Kumusta? Ito ang regalo ko para sa'yo. Mabuting bata, mabuti at nakabalik ka. Nakabalik ka na. Ito ay para kay mama. Ang pinakamagandang regalo sa kaarawan niya. Conti. Magandang araw po, tita. Ako po ang matalik niyang kaibigan. Ito po ang regalo ko para sa inyong kaarawan. Regalo sa kaarawan. Sana po ay magustuhan ninyo. Tita, ang bata ninyo pong tingnan. Tita, ang bata ninyo pong tingnan. Parang kasing edad lang kayo ng mga nanay namin. Hindi kami makapaniwala. Parang ate lang namin kayo. Ang batang ito, Ang galing mambola. Teka lang tita, bibigyan kita. Ng malaking pulang sobre. Talaga po, salamat tita. Tita, hindi lang kayo maganda. Swertehin pa ako dahil sa inyo. Bakit ka nandito? bakit ka nandito? Kaarawan ni tita ngayon. Maligayang kaarawan. Ikaw. Ikaw ba yung batang lalaki ng pamilya Kim? Mukhang kamukha mo ang iyong ama. Kilala po ng tiyak ko ang aking ama. Higit pa sa pagkakakilala. Siya ay malaking utang na loob ang pamilya Kim namin sa kanya. Ano pong ibig ninyong sabihin? Naku, noong unang panahon. Ako at ang iyong ama. At ang iyong mga magulang, Kaming lahat ay matalik na magkakaibigan noong kolehiyo. pinakamatatalik na magkakaibigan. Sabay-sabay kaming nagpakasal noon. Nagkaanak at nagtayo ng negosyo. Nakikita naming ang kumpanya. Umuunlad araw-araw. Hindi namin inaasahan. Napagtataksilan kami ng ibang kumpanya. Noong panahong iyon, ako at ang iyong ina. Ikaw at siya ay sabay na kinidnap. Ang utang na loob na sinasabi ninyo, Ang utang na loob na iyon ay ang iyong ama at ang kanyang ama ang sumagip sa akin. Bilang resulta, ang iyong ama, hinarang ng iyong ama ang bala. Hindi na siya nailigtas at pumanaw na. Ang pagkain ngayon, nasa panlasa mo ba? masarap. Huwag ka nang umalis ngayon. Dito ka na matulog ngayong gabi. Inihanda ko na ang kwarto para sa iyo. Medyo hindi pa ako sanay. Babalik ako para bisitahin kayo. Kapag bumalik ka, ako mismo ang magluluto para sa iyo. Ako mismo ang magluluto para sa iyo. Ihahatid ko na kayo. Huwag kayong mag-alala. Siguradong ihahatid ko si May nang ligtas sa bahay. Tara na. Ayoko na umarte. Desperado na ang aso. Nagbabaeng immoral. Nasa kamay na kita. Sumuko ka na. Bye Keke, sinasabi ko sa'yo. Alam mo, ang kakayahan ng pamilyang Xi, hindi ka nila titigilan. Wala akong pakialam. Bina-blacklist ako ng pamilya Qin at Xi sa industriya. Matagal na akong hindi mabubuhay. Pero, bago ako mamatay, ipaparamdam ko sa'yo ang lasa ng impyerno. Boss Wang, magpakasaya ka. Huwag kang lumapit. Hoy, Sinasabi ko sa'yo. Gusto kong matulog. Wala pang hindi ko napapatulog. ipapakita ko sa'yo ang galing ko. Bitawan mo siya. Kinyu, Maaari kong isaalang-alang, nabigyan kayo ng buong bangkay. aray ko. Boss Kin, natatakot ako. Mukhang hindi mo pa naiintindihan ang sitwasyon ngayon. Sinorpresa mo ako noong nakaraan.
Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung paano ko nakuha ang pangalang Wang Jie. Paano ko nakuha ang pangalang Wang Jie? Mag-ingat ka, Kinyu. Kinyu, Kinyu. 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 Tama na, tama na. Tama na, tama na. Zuang. Kinyu. Bakit lahat ng lalaki sa mundo ay handang mamatay para sa iyo? Papatayin kita ngayon. Kinyu. Kinyu, Tumayo ka, Kinyu. mahal kita noon pa. Nagkunwari lang akong hindi. Kinyu. Alam ko, alam ko. Kinyu. 花花，花花， Ayos ka lang ba? Kumusta ang pakiramdam mo? Panpan. Nanaginip ako. Napanaginipan kong muntik nang mamatay si Kinyo para iligtas ako. Muntik na siyang mamatay. Anong nangyari sa'yo? Nasa ospital ako. Hua, Nasa kabilang kwarto si Kinyu. Hindi pa siya nagigising. Sabi ng doktor, mahina ang kagustuhan niyang mabuhay. Kinyu, binibisita kita. 看你了， Hindi ka pa ba gigising? 过来吗？ Yung huling beses na uminom ka ng gamot mag-isa, nakita ko na. 看到了， Nago mo ito ng matagal. 就应该很辛苦吧？ At saka, 白可可那件事情， alam ko ikaw. 只是利用他气我， galit na galit din talaga ako sa'yo. 气到了， Hindi ka pa ba magigising? 过来吗？ Kung hindi ka pa magigising, hahanap ako ng iba. 秦玉， Doktor, doktor. Gising na siya, doktor. Sino ang hahanapin mo? Bigyan mo ako ng pagkakakilanlan. Anong ibig mong sabihin? Pakasalan mo ako. Walang nagpo-propose ng ganyan. Hintayin mo ako. Pakasalan mo ako.